Aray, ang sakit-sakit naman ng singaw ko. Aray, paano ba to? Ang sakit. Sakit. Hi! Good morning sa inyong lahat, mga brothers and ka-sisters. Okay po, napansin niyo po ba? Medyo dramatic ang aking entry for today. Okay po, dahil po ang pag-uusapan natin ay tungkol sa singaw or mouth sore. Okay po, ang singaw po kasi is karaniwang nasa loob siya ng bibig, dila, sa gilid ng dila man o saang parte ng dila at sa labi. Usually sa labi po talaga tumutubo at ito ay kulay puti at pabilog. Karaniwang masakit po ito every time na tayo ay umiinom at kumakain. So nagkakaroon po ng singaw. Bakit ba tayo nagkakaroon ng singaw? Dahil po nai-irritate ang ating dila or bibig. Okay po. So magbigay po tayo ng example. Bakit ba nagkakaroon ng singaw? Una, aksidenteng nakakagat natin ang ating labi or dila. Okay, ang pangalawa, pagkakapaso naman po ng ating dila or bibig dahil po minsan umiinom tayo ng mainit na sabaw, napapaso po siya. At pangatlo po, ang pagkatusok ng matulis na bagay gaya po ng retainers or pustiso. Pang-apat po, pag-toothbrush po ng madiin. At panglima, ang paninigarilyo. Yun ang hindi alam ng maraming naninigarilyo. Malamang madalas silang magkaroon ng singaw. Okay, maaari din nating magkasingaw dulot sa mainit na panahon or pagkakaroon ng mahinang resistensya ng katawan or meron din pong vitamin deficiency or stress. At kung napakarami po ng singaw sa ating bibig, maaari po tayong lagnatin. Bagamat hindi seryosong kondisyon ang singaw, ito ay maaaring magdulot ng komplikasyon kung hindi po natin or kung pababayaan lang po natin ang singaw. Makakaranas po tayo ng matinding pagod. Magkakaroon po tayo ng lagnat, super lagnat po, or impeksyon sa balat. Okay, ano po ba ang maaaring gawin para makaiwas tayo dito sa singaw? Iwasan daw po ang labis na pagkain ng maanghang, matatamis, maasim, at maalat. Pangalawa, kumain daw po tayo ng prutas at gulay na mayaman sa vitamin B6, B12, zinc, at folic acid. At mag-toothbrush daw po tayo araw-araw nang hindi maipon ang bakterya sa bibig. At upang magamot po ang singaw, magsagawa po tayo ng home remedy. Okay po, ang pinaka-best na home remedy ay isang basong tubig na merong asin. Imumog po natin yon at patagalin po natin sa may part ng may singaw. Isa po yan, pinaka-home remedy po natin. Ang pangalawa naman po, ang pag-inom ng malamig na tubig. Ang pangatlo is pagpapacheck up or kumonsulta sa doktor upang mabigyan kayo ng tamang gamot. Okay po, inuulit ko po, masakit ang magkasingaw. Okay? So alagaan
po nating mabuti ang ating bibig. Okay, wag mag-toothbrush ng madiin. Okay, kung tayo man may retainers or pustiso, ingatan po natin ang ating dila na matusok. Okay po, basta po palaging uminom ng tubig, lalong-lalo na sa kapanahunan ngayon dahil ang tindi ng araw sa labas. Napakainit, mapasa ang bansa. Okay po? So, andito na naman po ang isang aking paalala sa inyo. I hope na nagustuhan niyo po ang aking content ngayon. So, maraming salamat po and hopefully mag-subscribe po kayo. Paki-subscribe na lang po, paki-likes na lang po, at mag-comment po kayo kung may nais po kayong gustong pag-usapan natin. Andi dito po muli ang Samut-Sari, Pinay in Taiwan. God bless us all and thank you!